Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kaluks. Paliwanag natin dyan. Sa lahat ng mga mag-aaral, sa spiritual, sa gamutan, at sa lahat ng aking solid supporters, followers natin dyan, star senders, at maging subscribers sa ating YouTube channel. Mapagpalang araw ng Biyernes po sa ating lahat. Sumati nawa ang kapayapaan at ang kaligayahan. May all beings be happy. May all beings be joyful. May all be at peace. Yun. So, shoutout po sa Team Lux Day. Shoutout po sa lahat ng subscribers natin at followers natin. Pa-follow po na ating page. Yan po. Araw ng Biyernes ngayon. Sa mga gustong magpagamot, puntahan nyo lang po ako dito. Sa ngayon wala pa tayong pasyente. Siguro maya pa konti darating sila. Gusto ko lang mag-live. Ayan. Para naman may kakwentuhan tayo, no? Kasi mag-isa lang ako dito, kasama ko yung mga aso ko. Ayan. Shoutout po sa atin lahat. Yan po, may bagong palilimusan po tayong medalyon, no? Kukonsagran ko pa mamaya hapon para pwede ko nang ipalimos. Ayan po. Ito po yun. Simple lang pero stainless steel po. Ayan, no? Tetragrammaton po. Pentagram or microcosmic star. The symbol of Christ. Ayan. Na kinatatakutan ng mga demonyo, masasamang espiritu at maging mga mangkukulam. Yan po. Simple lang, stainless steel. Maganda po ito. Pero yung likod niya, plain lang po. Wala po. Pero ang mahalaga yung simbolo at kailangan mabuhay ito. So limited stock lang po ito. Ilan lang po ang meron tayo niyan. Pakita ko sa inyo. Yan po. Yan po. So ipapalimos natin yan. Tetragrammaton, pentagram, microcosmic star. Yan. So mga interesado po nitong pentagram, microcosmic star, mag-PM lamang po sa akin. Maganda po ito. Yan. Pangontra kalahatan po ito. Kasi simbolo po ito ng Logos o ng Kristo. Ayan. Still available pa po ang ating Garapa Guerrero. Garapa Guerrero. Yan. Kalahatang depensa. Yan, Garapa Guerrero. PM lamang po. Pangkombate, physical at spiritual. Pwede din sa gamutan. At Garapa de la Buen Fortuna para sa paswerte sa negosyo at trabaho. Yan po. PM lamang po sa mga interesado. At may paparating din tayo mga medalyon, mga tanso, katulad ng Infinito sa bato, Tres Pico, Santo Niño Hubad, at iba pa, Siete Arcángeles. So, magpo-post lang po ako kung pwede nang ipalimos. Po, ulitin ko sa mga gustong manglimos nito. Pentagram, microcosmic star. Ayan, no? Stainless steel po ito. Hindi po ito kinakalawang, hindi po ito nagpo-fade. So PM lamang po para sa
gustong manglimos. Yan po, nakikita nyo yung pentagram na yan, oh. Sa side, yan po, ito pentagram, oh. Yan, symbol of Christ. Yan, ito po, pentagram. At ito na po yung mga medalyon na pentagram. Yan, napakaganda po. Stainless steel din yung necklace niya, yung ano niya, oh. Po, simple lang ang ating altar. Yan, ang ating medicine Buddha. Yan, Divine Mother Isis. Yan, Diyos Animasola. Yan. Then Sarabia, morning sa'yo. Pa-order ko ana bro, silver. Ang unsa, kini ba? Kini? Ito ba, then Sarabia? PM ka lang sa akin kung interesado ka dito sa pentagram. Maganda ito. Simple lang. Buenos dias, Toli Remigio o Remio Criste. Mapagpalang araw. Ang lilikot ng mga ano ko, aso ko. Sumatinawang pagpapala at ang kaligayahan, kaliwanagan, pag-asa, kayapaan na nagmumula sa Diyos sa kaitaasan. Idol, pwede magtanong, yung batong itlog po na galing sa ama, binasag ko po, may laman na 2 bato na maliit kulay puti. Ano po kaya yun, Idol? Ray Mark Camino. Teka, ako naman ang magtatanong sa iyo. Anong sinasabi mong batong itlog na galing sa ama? Anong ibig mong sabihin? Galing sa Diyos? Ama? Binigay sa iyo? Ganun ba yun? Kasi, ito prangka lang tayo. Ang daming nagkakalat na batong itlog ngayon na kalog, no, may laman sa loob, no, pero gawa lang ng tao. Lalo na sa Quiapo, marami talagang nagbebenta ng ganun, pero gawa lang yun lahat ng tao. Actually, meron ako noon isa dito. Saan na ba yun? Kunin ko Ito. Itlog, oh. Ewan ko kung marinig ninyo. Kalog yan. Ayan. Oh, batong itlog. Pero ito, gawa lang po ito ng tao. No? Ang dami nagkakalat nito, iba't ibang kulay. Okay? Okay. So, yan ang tanong ko sa iyo, Ray Mark Camino. Ito ba yung sinasabi mo na galing sa Diyos Ama na sinasabi mo? Gawa lang ito ng tao. Okay? Ang dami nito, maraming kulay ito. Okay. Iba yung tinatawag na itlog ng daplak. Yan naman yun, no? Pero yan, gawa lang yan ng tao. Yung mga legit talaga, mahirap yun hanapin. At kung mayroon ka man ganon, totoo, tunay talaga, hindi mo ipapalimos yun. Kasi tuga yun, tawag sa Bisaya, tuga yung binigay talaga sa iyo ng inang kalikasan. Mananaginip ka, nabibigyan ka. Pero kahit ito gawang tao lamang, no, iklaro ko lang mga kalos, kahit gawang tao lamang, nakakargahan ito, nabubuhayan ito, nakokonsagrahan, at nalalagyan ng gabay o espiritu. Ayan, ganun yun. At meron talaga yan laman sa loob, kaya yan alog, umaalog. Okay? Pero nagulat ako sa'yo, sabi mo sa galing sa ama. Anong ibig mong sabihin ama? Makar Rakama.
Meron po ako tetragrammaton. Ask ko lang kasi may dasal ako. May basag din ba? Ganito ba? Ganito ba ang ibig mo sabihin ang makarekama tetragrammaton? Tetragrammaton, ganito ba yung ibig mong sabihin? No. Meron pa ako tetragram. Ask ko lang kasi may dasal ako. May basag din ba? Kung may dasal ka na nito, edi mainam, no? Anong basag? Basag ng tetragrammaton talaga. Actually, hindi ko alam yung basag talaga ng tetragrammaton. Anyways, hindi naman talaga masyadong mahalaga yon. Kung mayroon ka nun, edi mas mainam. Pero ako, wala ako nun. Para sa akin kasi, kailangan dito is nakonsagran mo ng mabuti at mayroon kang koneksyon sa Diyos. No? Lagi kang nagde-devotion, nagdadasal. No? Automatic na itong gagana kasi simbolo na ito ni Kristo. Okay? Basta nagdadasal ka lang, nananampalataya ka kay Kristo. Hindi na kailangan maging komplikado pa talaga yung pag de-devotion natin, kaysa yung mga susi, basag, kaysa ganito, kasi ganon. Nagiging komplikado na eh. Simple lang. No? Simple lang. Ang mahalaga is galing sa puso yung dasal natin sa Diyos. No? Yun. Naintindihan natin yung kalooban ng Diyos. Ginagawa natin yung kalooban ng Diyos. Yun ang mahalaga. Anuhin mo man ang puro basag, puro susi na meron ka, kung yung loob mo naman ay malayo sa kalooban ng Diyos. Kung yung mga ginagawa mo naman ay hindi na ayon sa kalooban ng Diyos. Kung ikaw naman ay hambog, kung ikaw naman ay nakikipag-away sa iba, kunting ano lang sa'yo, nagagalit ka at nakikipag-away na, no? Ganun ba yung katuruan ni Kristo? No, madami kasing nagkakalat na ganun. No, kesyo sila ng mga maestro, kesyo sila marami silang alam sa lihim na karunungan, mga basag, kesyo mga sikretong susi daw, sikretong orasyon. No, pero pansinin natin sila. No? Marami silang kalaban, wala silang kapayapaan. Ganon bang gusto natin? No? Nagiging matapang, nagiging hambog. Hindi naman ganoon si Kristo eh. Kaya para sa akin, mas mabuti simple lang tayo. No? Mapagkumbaba, no? Hindi na natin kailangan ng masyadong maraming etche-bureche, no? As long as kilala natin yung Diyos at ginagampanan natin o pinipilit natin gawin yung kalooban ng Diyos. Yun ang mas mahalaga. Yun ang kinalulugdan ng Diyos. Kasi useless. Alam mo nga yung mga sikretong mga pangalan, alam mo nga yung mga susi, mga kung ano-ano pa man dyan, mga basag-basag. Pero yung gawain mo, yung isip, salita at gawa mo ay malayo sa kalooban ng Diyos. So, anong mangyayari sa'yo? Wala pa rin. Diba? So, ganun lang. Konting aral lang itong mga kaluks. Galing sa ama mo. Akala ko sa Diyos Ama, sinasabi mo Raymar Camino. Iklaro mo naman. Galing pala sa ama mo, tapos binasag mo. O may dalawang, katulad nitong, kaya sinasabi ko, may laman din ito. Bato, dalawa din. Dalawa din ang sa loob niyan. Hindi ko masabi na authentic yun. No? Kasi kaya nang sinasabi ko, marami nagkalat na peke. At iba't ibang kulay ng mga batong itlog na yan. O bato, itlog ng daplak na sinasabi nila. Lenra Olikad, may tanong lang ako. Ask ko lang po, may nakuha ako sa paghukay namin sa safety tank ng CR. Paghukay namin sa safety tank. Bagong hukay. Mutya po ba yun ng lupa, hugis, buto ng mangga? Nako, yan na tayo. Sa safety tank mo, hinukay. Sa ilalim ng lupa, sobrang daming mga kakatuwang at kakaibang mga bagay-bagay na makikita, no, mga bato-bato, no. Pero hindi ibig sabihin na mutya na agad, no. Ewan ko ba kung bakit naging ganito yung sistema ng mga mutya-mutya. Dati ang pagkakaalam ko, yung mga matatanda, yung mutya talaga istuga yan. Ibig sabihin,
binibigay yan sa iyo ng inang kalikasan sa pamamagitan ng panaginip, no? Or mga kung ano man, mga engkanto, elemento nagpapakita sa iyo. 'Yun. Pero ngayon, iba na yung sistema, yung mutya ngayon pinupulot na lang kung saan-saan. No? Kung saan-saan na lang sa daan pinupulot or sa ilog ba. Ganun na ang sistema ngayon eh. Kahit wala naman tuga, wala naman sinasabing espiritu na kunin mo 'yun eh. Pero iba na ngayon ang sistema eh. At masyado nang laganap ngayon, lalo na sa online, yung mga mutya-mutya na kung ano-anong mga mutya na sinasabi nila. Pero sa totoo naman, mga normal na bato lamang. Siyempre din yung mga tao na walang alam, naghahanap ng solusyon sa kanilang mga problema o naghahanap ng kagalingan sa kanilang mga karamdaman, bumibili rin. Kasi nga gusto nilang gumaling or gusto nilang magkaroon ng swerte, ganon. Pero di nila alam na lahat ng yun ay pinupulot lamang ng mga mutya na naghahanap, tapos ewan ko. Pero ayaw ko lang magsalita. Pero anyway, siyang sinasabi mong hugis buto ng mangga. Hindi ko masabi. Hindi ko naman nakita yan at hindi ko nahawakan. Pero yun lang, payo ko lang, mag-ingat lamang sa mga kakapulot ng mga bato-bato kung saan-saan. At kung ano-ano pa man. No? Mas mainam pa rin yung connection natin sa Diyos. Yung devotion. No? Yung pag-spiritual talaga natin kaysa sa mga mutya-mutya na yan. Oo, nagagamit natin yan, pero hindi yan kasing halaga ng spiritual na development natin, no? Yung connection sa Diyos, or yung tinatawag sa Greek religare, na ibig sabihin religion or yoga, unity with the divine, no? Unity, yung magkaroon tayo ng connection sa divine, sa Diyos. Yun ang mas mahalaga. Kasi may mga nakita din ako dati, mga tao mahilig sa mga bato-bato. Nako, parang wala na sa wastong kaisipan. Biruin nyo, mag-isang sako na siguro yung mga bato-bato niya sa bahay. Nako, pwede na yung gamitin pang semento. Ang tawag nito, pang masa. Oo. Anyways, wala naman tayong tinatapakang tao. Sinasabi ko lang, mag-ingat lang tayo sa mga ganitong mga usapin nga, no? Hindi basta-basta. Ito lang tip, no? Ito lang tip. Siguro kung tunay yung mga hawak nilang mga mutya, hindi ito basta-basta ipapalimos, no? At hindi ito marami. Hindi yung magkakapareho. Halimbawa, yung mga mutya ng langka daw, no, magkakapareho-pareho lahat, no? Hindi kayo nagugulat bakit magkapareho, magkamuka talaga yung bawat isa, tapos madami. Ano yun? Sa buong langka, yun lahat ng laman. Karamihan kasi mga gawa-gawa na lang eh. Ginagawa na lang, no? Maliban na lang sa mga fossilized na mga suso, yun. Yung mga crystallized, yun. Mga authentic, mga legit pa yun. Or yung mga kabibe, yun. Yung mga lumalabas na bato-bato dyan sa online, kung ano-ano. Karamihan talaga ay mga peke lang. Kaya doble ingat lang. Kaya ito lang talaga ilagay nyo sa isip. Kung tunay yun na mutya, aalagaan nila yun at hindi nila yun ipakakawalan basta-basta. At hindi yun marami, no? Hindi yun magkakamuka. Yan ang totoo. Okay? Real talk, yes. Renz Iligan, real talk ito. No? Para mabuksan yung isip natin, no? Kasi nakikita naman natin kung ano talaga yung nangyayari. Tahimik lang tayo, ayaw natin pero syempre sa mga
Ito, nakikinig sa akin, nagtatanong, syempre sinasagot ko lang. At sinishare ko lang din kung ano yung pananaw ko. Yun. Bro, meron akong nakuha bro na buto ng langka, bigla lang nawala sa akin bro. Yun ang totoo, tunay talaga kasi bigla nawala sa akin. Yes, kung ganon, ibig sabihin buhay yun, no? Parang hindi pa oras na magpaampon siya sa iyo, kumbaga, no? Kaya nawala lang bigla. Ayun ang sinasabi ko, yung mga mutya natin ay hindi basta-basta yan na nakikita o nakukuha. Ayun, doble ingat lang. Mas mabuti pa mag-aral ka ng salita ng Diyos. Mag-aral ka ng Biblia. No? Mag-aral ka ng mga history ng mga santo at santa, no? Para ma-inspire ka kung kilalanin talaga yung Diyos. Paano talaga pagsilbihan yung Diyos? Kaysa maglulong ka dyan sa mga mutya-mutya. No? Hindi ko naman sinasabi na masama yan. Pero alalahanin natin, yung buhay natin ay hiram lamang sa Diyos. Kaya, iano natin talaga, ibigay din natin sa Diyos yung buhay natin. Doon natin ibigay yung tiwala natin, hindi sa mga mutya-mutya. Yes, nagagamit yan, pero hindi talaga, doon lang tayo mag-focus. Kailangan balance tayo. Secondary na lang yan, mga mutya-mutya. Mas mahalaga pa rin talaga yung dasal, kilalanin natin yung Diyos, meditations, mantralization, yun ang mas mahalaga. No? Ayun, ulitin ko. Ito, tetragrammaton, ayan. Symbol of Christ, micro cosmic star or microporosopus ba yun? Microsoporus ba yun? Sa Kabbalah, oo. The lesser countenance, no? Sinasabi, the lesser countenance. Oo. So, sa mga susunod na mga araw siguro, mag-share na ako ng Gnostic teachings sa aking YouTube channel. Abangan ninyo. Malalimang topic ito, no? At hindi ito para sa lahat. O para sa lahat ito, no? Pero hindi lahat makakatanggap nito. Hindi lahat ready para sa ganitong usapin or ganitong teachings, Gnostic teachings or Gnosis or Daat or Innana, no? So hindi lahat ready ma-receive itong teachings. Kaya alanganin ako mag-teach nito, pinag-isipan ko ng mabuti at nagtanong ako sa mga kaibigan ko na Gnosis din, lalo na kay Brother Gene Hart, no? Na mayroon din YouTube channel. Phil Amyun siya. So nandito na siya sa Cebu. Okay, so nagtuturo siya about Gnosis, pero yun na nga, nahirapan siya kumonekta sa mga Pinoy kasi mayroon language barrier, no? Kasi hindi siya nakakaintindi ng Tagalog or Bisaya. At ganun din yung mga tao, hindi lahat ng tao na nakikinig sa kanya nakakaintindi ng English. So doon ako papasok. So susubukan ko magturo sa salita natin sa Tagalog lang para mas madaling intindihan ng tao. So abangan ninyo yung Gnostic teachings. Hindi lahat makakaunawa ng teachings na ito, pero mainam na ito para sa mga
nag-uumpisa pa lang or kahit sa malalim na matagal na sa spiritual na naghahanap talaga ng kasagutan sa kanilang mga katanungan. So, gnosis means authentic spiritual experiential knowledge. Knowledge through experience, kumbaga. Yon. Yon. So, abangan nyo yun mga kaluks, no? Doon po ay hindi ako masyadong magtuturo ng mga orasyon or yung practical spirituality yung tinuturo ko, ituturo ko doon. Okay? Anyway, shoutout kay Jinky Boy Limen Bernardo from Culianan. Shoutout. Culianan, di ba sa ano ka Mercedes? Bakit Culianan ka na? Jinky Boy. No, shoutout sa Team Lux Day. Ayun. Amakarakama. Yes, abangan mo. Amakarakama, mukhang naintindihan mo yung kung anong ibig sabihin ng sinasabi kong Gnostic teachings. Yes. So, abangan mo. Sa tingin ko, open-minded ka naman. Yes, abangan ninyo. Magtuturo ako sa aking YouTube channel. Rojan Lux, the Spiritual Warrior. Subscribe na lang din, no? At pindutin yung notification bell para lagi kang updated sa mga susunod na uploads ko. So gagawa ako ng playlist talaga patungkol lamang sa Gnostic teachings, no? Pero the same YouTube channel ko pa rin, no? Pero may playlist talaga sa Gnostic teachings lang. Hindi sa lihim na karunungan, hindi sa LNK or mga anting-antingan, kundi Gnostic teachings lang, okay? Marvin Madriaga Embesan, good noon din sa iyo. God bless you. Kaya pala, okay. Mabuti. May reflexology center ka na, kumbaga, or massage center ka na. Idol Jinky Boy Limen Bernardo. Sandali, baka may pasyente tayo, nag-aayo.